Malaysia po, si Mr. Dennis Sitin, siya po yung pangunahin po nating suspect doon po sa naging pagpatay po kay Mr. Dominic Sitin noong November 2018. So nung matatandaan niyo po, noong March 2019 po ay nahuli na po natin yung gunman at pinutuko po ni Sitin na siyang mastermind doon sa ginawang pagpatay po sa kapatid niya at inamin po niya yung sa korte at convicted na po siya at kasalukuyan po siya nakakulong ngayon sa Bilibid. At nung March 2020 po ay nahuli din po natin yung isa pa po sa suspect, si Mr. Oliver Fuentes. Nung siya ay dinala po sa korte at same din po, siya rin po yung tinutuko na mastermind po doon sa ginawang pagpatay di umano sa kanyang kapatid na si Mr. Dominic Sitin noong November 2018 po. So nagkakaroon po kami ng information na siya po ay nagtatago po sa Malaysia. So we coordinated po sa ating police attaché po sa Malaysia po, and when we receive information na nandun po siya sa Malaysia, and March po ng Royal Malaysia Police po at nag-request po tayo na ma-repatriate po siya dito sa Pilipinas para harapin din po niya yung kasong isinampa po sa kanya noong 2018. Mabilis po yung proseso. Namin siya nahuli sa tulong po ng Royal Malaysia Police. Kailangan lang po niyang dumaan sa proseso po doon because meron pong violation po ng immigration laws po ng Malaysia. So he has to pass through the normal channel po, and tinulungan po tayo ng ating embahada sa Malaysia para at wala na po siyang karapatan na mag-travel sana, but yun po yung iimbestigahan natin, paano po siya nakapunta po ng Malaysia considering po na-cancel na po yung passport po. May reward po siya sa kanyang ulo po, no? Yes po, meron yung kanyang pamilya po ay nagbigay po ng 10 milyon na reward sa sino man po na makakapagbigay po ng information sa possible whereabouts niya that would also lead. So may mga informant po tayo na ginamit po sa Malaysia that led us na mapinpoint natin kung asaan po yung kanyang whereabouts po. Mas possible ginamit niya backdoor Isa po yun, sir, sa tinitingnan natin na through backdoor po yung naging entry po niya sa Malaysia, considering po na-cancel na po yung kanyang passport as early as 2019 po. Public pressure lang, paano ba isinagawa yung payment way back 2018? Ano ba dahilan kung bakit pinatatay? Well, ang kwento nung gunman na si Oliver Fuentes ay di umano, allegedly, ay may kinikimkim na galit di umano itong si Dennis Sitin sa kanyang kuya na doon sa kumpanya nila that sinasabi ay nagpahanap. Again, I'm just quoting po ano yung sinabi ng dalawang nauna nating nahuli na galit si Mr. Dennis Sitin at nagpahanap ng papatay sa kuya niya. So nagkaroon ng pagpaplano a few weeks bago pinatay at noong November 2018 ay naisapagpintay ng gunman si Edgardo Bulim na umamin sa krimen at sinasabi nga niya na pinagplanuhan nila yon, ilang beses silang nagkita at itinuro. So noong November 28 nga, inabangan nila doon sa Lighthouse Hotel sa May Subic itong ating biktima at doon na isinagawa yung pagpatay. Hindi po noong March 2019, and then nahuli na rin po natin na yung isa pa po na accomplice po nila si Mr. Oliver Fuentes po. At pareho po sila ay tinuturo di umano na siya po ang mastermind na nagplano ng lahat sa pagpatay po sa kanyang kapatid. Umami na po siya sa Hindi pa po namin siya nakakausap at may abogado naman na may kakapatan po siyang kumuha ng kanyang sariling abogado, at kung wala po siyang kakayahan na kumuha ng abogado ay maghahanap po tayo ng abogado po na po pwedeng tumulong po sa kanya. Malaking bagay po ba ito sa PNP? Malaking bagay po ito, sir, dahil nangyari po yun ay 2018 pa po. Mabibigyan na po, ito na po yung simula na mabibigyan natin ng hustisya yung biktima po, si Sir Dominic Sitin, and of course yung pamilya po nila. Although medyo mabigat dito sa pamilya dahil ang inaakusahan din po ay kapwa po nila, pamilya din po. But like I said, bibigyan naman din po siya ng kanyang karapatan para sabihin kung ano yung kanyang nalalaman dito. Na wala po kayong kasalanan. So hindi niyo po inaamin yung accusation sa inyo?
sa trial kung gusto niyo malaman kung ikaw ba. Bakit sir nagpunta kayo ng Malaysia at wala pa na kayong travel document ko? That's beside the so anyway, ang akin lang naman is fair trial sites the story. Yun, kung is opinion. Thank you sir. Salamat po. Okay ma'am? Opo, ito po, napakalaki pong tulong po ito. Sabi ko nga, yung ating cooperation, international cooperation sa ating international police sa counterpart po, Interpol, po the Royal Malaysian Police, na may malakas po tayong cooperation po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, may mga high profile sa tulong na rin po ng ating international cooperation sa ating mga foreign counterparts. So nagpapasalamat po tayo sa Royal Malaysian Police sa tulong na ibinigay po nila sa atin that led to the arrest of Mr. Dennis Sitin po. Yun na po yung statement ng PNP, no? Kahit sa mahabang panahon po ay kung sino man po ang inaakusahan na may sala po ay darating po ang pagkakataon na habulin pa rin po siya ng mahabang akmas po ng batas. So ito po ang pagpapatunay na sa kabila ng mahabang pagtatago ay mahahanap po rin po sila. At sabi ko nga kanina, ay ito po yung simula ng pagbuha po at pagbigay po natin ng hustisya sa biktima at sa kanyang pamilya. At nagpapasalamat po tayo sa lahat. At yung ating GPNP po, alam po niya na nandito po tayo. Kinokomment ng ating GPNP yung effort po ng mga pulis po natin, of course yung ating Royal Malaysian Police, at gusto rin natin sabihin sa ating mga mamayan na hopefully dito po sa ginawa po nating pagtugis sa sinasabing utak sa pagpatay po kay Dominic Sitin ay kahit paano po mabigyan natin yung kumpiyansa yung ating mga kababayan na pagtiwalaan po nila yung kanilang kapulisan, bagamat may mga issue po tayo na hinaharap, pero this arrest po would somehow prove yung patuloy nating sinasabi na sa tulong po ng mga mamamayan nila, yung pagdating nila dahil in-inform namin sila, at malaki po yung pasasalamat po ng pamilya na finally ay natapos na po yung paghahanap natin sa tinutuko po na may kinalaman dito sa kaso ng pagpatay. Thank you ma'am. Ulibas po at nagkataon po kasi na weekend po bukas, so by Monday po ang mangyayari po niyan ay i-inform po natin yung korte na finally ay nahuli po na po natin siya, i-return po natin yung warrant po para sa RTC 7 po sa Manila RTC, and then mag-aantay po tayo kung ano yung sasabihin po ng korte, kung kailangan na po natin siyang iharap para